At nagbabantay rin po ngayong umaga sa Senado si Sandra Aguinaldo. Sandra, good morning. Yes, Pia, good morning. Bukod nga po dito sa pagbabalik sa witness stand ni Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, ay inaantabayanan din natin, Pia, yung pagdating ni Edward Fajarda, ang Special Disbursing Officer naman ng Department of Education, nung ito po ay pinamumunuan pa ni VP Sara Duterte. Bukod dyan, ay inaasahan din ngayong araw yung ruling ng presiding officer kaugnay sa posibleng paglabag sa Rule 18 ng Impeachment Court. Ito yung kaugnay nga kaya ng tinatalakay niyo, Pia, kanina doon sa pagbabawal sa pagkukomento sa merito ng nakabinbing kaso. Kasunod po yan ng babala ni Presiding Officer Chiz Escudero sa depensa at sa prosecution kaugnay sa pagkukomento sa social media tungkol nga po dito sa ginaganap na impeachment trial. Nakasaad po sa Rule 18 ng Rules of Procedure of the Impeachment Trials na dapat iwasan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado ang pagsasalita tungkol sa merito ng nakabinbing impeachment case. Nag-a-apply rin ito sa prosecutors, taong naharap sa impeachment, kanilang mga abogado at kanilang mga testigo. Pero apela po ng prosecution team, unawain sana ng korte na kailangan po nilang magpaliwanag sa publiko tungkol nga po sa takbo ng trial ng bise. Inaasahan po na bago magbaba ng ruling ang presiding officer ngayong araw ay pagsasalitain at didinggin niya si Attorney Amando Virgil Ligutan, isa pong private prosecutor, at siya po yung inireklamo ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nag-post nila sa social media patungkol sa pagtatanong ng misleading questions during cross-examination. At ayon po kay Attorney Ligutan, Pia, habang kayo ay nagdidiskusyon kanina ni Attorney Molo, ay dumaan siya dito sa ating gilid at sabi niya handa siya na magbigay ng mensahe sa impeachment court kung siya ay papahintulutang magsalita mamaya. Ang inaabangan na lamang natin, Pia, kasi ayon kay Attorney Tonggol ay inaasahan ngayong araw yung pagtalakay nga dyan sa sub judice rule. Pero ang inaabangan natin, Pia, kung uunahin ba yan o doon sa dulo, kasi base po sa ating karanasan sa mga nagdaang trial ay yung mga ganitong usapin, Pia, ay inilalagay sa gawing dulo na po ng mismong trial ngayong araw na ito. So yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado, Pia. Sandra, marami tayong aabangan sa araw na ito dahil posibleng umabot rin doon sa cross-examination redirect at kung sakasakali baka umabot pa sa interjection ng mga senador. Pero Sandra, kanina nabanggit ni Ian na bago pa man mag-umpisa yung impeachment trial, may mga committee hearing na, yung ilang senador na kailangan nilang puntahan, kailangan nilang mag-attend doon sa mga committee hearing. Ang tanong ko naapektuhan na ba yung attendance sa impeachment court ng mga senador dahil nga napakarami pa nilang ibang trabaho kailangan gawin? Yes, Pia, so far naman masasabing maganda pa rin yung attendance kasi nung huli tayo nag-check, lalo na mula dun sa journal mismo ng Senado, parang lumalabas na talagang ang absent lamang ay so far yung nababanggit natin si Senadora Loren Legarda, tapos for a while naging absent si Senator Alan Peter Cayetano, at sinasabi both for medical reasons yung absence nila. Tapos meron lang isang absent na naitala si Senador Kiko Pangilinan. Pero bukod dyan, Pia, surprisingly, kasi minsan parang nakikita natin kukunti yung nasa loob, pero apparently dumarating sila, maaring nalilate lamang, at may mga pagkakataon din naman na pinapahintulutan din naman silang lumabas dito mismo sa impeachment court. Pia? At sinabi nga nila, Sandra, na over the weekend, parang yung consensus is mas marami yung mga senador na nais na ilipat sa hapon ang impeachment trial para nga mas makakonsentrate rin doon sa iba pa nilang mga kailangan gawin. Nagkaroon ba, Sandra, ng hiwalay na caucus para rito?
Yes, ang sinabi lang sa atin ay nagbigay ng mensahe itong si Senate President Sherwin Gatchalian sa media kagabi na yan, no, parang papuntang bandang 6 o'clock na. At sinabi niya na ito daw usapin na ito ay ifa-finalize this week. At base naman sa ating mga sources ay maaring ma-implement yan next week na, Pia. At nagmamatch naman din sa sinasabi ni Senate President dahil ayon sa kanya, kailangan din naman bigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig na mag-adjust kung sakali mang magkakaroon ng bagong schedule. Pia? Alright, Sandra. So aabangan natin kung ano pa yung posibleng ilabas. No? Sabi mo kanina, inaabangan si pati Special Disbursing Officer Edward Fajarda kung siya nga ay nariyan na sa Senado. Pero makikibalita ulit kami sa iyo mamaya, Sandra, kung ano yung mga pinakahuling kaganapan dyan. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At mga kapuso, gaya po ng nabanggit natin kanina, kasama pa rin po natin si Attorney John Molo. Siya po ay Senior Professorial Lecturer sa UP College of Law para lalo pang himayin ang mga pangyayari ngayong araw sa Senado. Attorney Molo, good morning once again. Good morning. Attorney, eto na nga po, day 17 already sa impeachment trial based on yung naging takbo ng mga nakaraang pagdinig or paglilitis dito sa Senado. Ano pa po ba yung gusto nyong makita sa mga susunod na araw? Gusto niyo po ba mas mapabilis pa or tingin niyo itong pace na ito na parang more than one day per witness ay sakto lamang para talagang mapiga ang bawat testigo, bawat testimonya? Alam mo, yung sinasabi na, di ba, one witness per day, maaring depende din yan dun sa witness na pinag-uusapan natin, di ba? So para sa akin, for example, last week, buti na lang nagkaroon ng stipulation doon sa isang records keeper ng House of Representatives kasi kung ang ite-testify niya lang din naman is tinurn over ko itong mga dokumento na to sa impeachment court, parang wala naman tayo mapipiga doon, both sides, di ba? Public servant naman yan, wala naman siyang pepikein sa pag-turnover naman yan. So, magandang development yon na medyo doon bumibilis. Pero for a more central witness like this, I would expect na mismo yung mga senator judges ang baka magtanong dito a bit more extensively. Kasi nga, siya yung taong naglilink kay Vice President Duterte mismo dun sa mga lumabas na pera. So medyo mahalaga yon. And kumbaga maraming ding sigurong gustong itanong ang mga senator judges dyan. So kumbaga hindi naman pwedeng madaliin just for the sake of expediting, di po ba? Kasi syempre kailangan makuha rin yung nilalaman ng bawat testimonya. Balikan po natin yung naging testimonya ni Special Disbursing Officer Gina Acosta so far. Aside from the fact na yung nga napag-usapan natin kanina, yung sinabi niya na mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-utos sa kanya na ibigay yung 125 million pesos kay Ginoong La Chica. Isa rin po dun sa mga nasabi niya, noong siya po ay nagtanong tungkol dun sa budget, di ba? Yung nilabas na budget. Sabi niya, ang feedback, may feedback ba? Tinanong siya, may feedback ba si Vice President Sara Duterte dun sa sinabi mo na generic yung good governance program? At ang sabi lang niya is pumirma siya. Ito po, yung sinabi niya na pumirma si Vice President Sara Duterte, kasing tindi lang din ba yung implikasyon nito, yung pagsabi na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na ibigay yung 125 million pesos kay Ginoong La Chica? Well, it requires a lot of explanation from the defense. Kasi kumbaga, ang statement ni Ginang Acosta is that sinabi ko mismo sa Vice President na alanganin yung posisyon natin dito. Pero pumirma pa rin siya. Parang kumbaga, hindi mo maaring ikaila una na hindi niya alam. Ngayon, alam niyang mali kasi sinabihan daw siya ni Ginang Acosta and then tinuloy pa rin. 'Di ba? So ganun kumbaga, kung hihimayin mo lahat ng words na sinabi ni Acosta, parang ganun ang punto ng kanyang testimony so far. Alam ng Vice Presidente, sinabihan ko siyang may problema, tinuloy pa rin. So, kaya nga, medyo malaman yon and para sa akin, mukhang kailangang himayin ng gusto ng mga senator judges mismo din. Also, kung ano pa ang alam ni Ginang Acosta and ano pa yung ibang circumstances nitong storya niya.
Sabi niyo po, Attorney Molo, ang expectation niyo po maraming itatanong yung mga senator judge. Hindi tulad nung nakaraan kasi minsan may mga senator judge na pinagpapaliban na nila yung pagkakataon para magtanong. Pero tingin niyo po dito talagang mas susubukan nilang pegain yung testimonya ni SDO Acosta? Yes, kasi una, again, linilink niya yung Vice President directly. Okay? So, kung ma-discredit mo to, kung ikaw yung defense, importante yun. Importante yun kung ma-discredit mo yung testimony na to. Ngayon, at the same time, tandaan nyo, ano pa lang siya ha? Siya pa lang yung SDO ng OVP. Isasalang sunod yung SDO ng DepEd. So, more or less, halos pareho ang story ang ikikwento ng dalawang witness na yan, di ba? Kasi kumbaga sila yung nagdi-disburse. Ngayon, kumbaga magiging trial run to kung paano mo i-handle just in case yung sasabihin ng SDO ng DepEd pareho sa sinabi nitong SDO Acosta. So, kung meron kang buti nga, di ba? Parang more or less mapipredict mo na dalawang witness itong parating. Kung meron kang pagkakataon na magbigay ng trial run sa mga tanong mo, maaaring gamitin mo yung witness na to para malaman kung epektibo o hindi. Kasi it's very rare to have an opportunity like that you can actually test drive your questions. Si Attorney Ligutan, ilang beses niyang sinabi dun sa testigo kay SDO Acosta na hindi tayo magkaaway hindi ako nakikipag-away sa iyo. Bakit tingin niyo, Attorney, kailangan paulit-ulit na sinasabi yon? Kasi nga baka isipin na hostile witness. Hindi naman kasi ibig sabihin na porket ikaw ay hostile witness, kailangan aawayin kita or tayo ay magkalaban, nasa magkabilang panig tayo. Tama po ba yung interpretasyon namin kung bakit ganun nga paulit-ulit sinasabi ni Attorney Ligutan yon? Well, unang-una, 'di ba? Kasi nga kanina napag-usapan natin na ano ba yung mga values na dapat pinapakita ng abogado sa hukuman. Okay. Sa amin kasi ang turo is respeto. So respeto sa mga huwes, respeto din sa mga witness. Tapos pangalawa, humility, 'di ba? So I think si Attorney Ligutan pinakita yung ganong values na 'yon. Kasi hindi naman porket sinabing hostile. Hostile yung term na ginagamit sa libro sa law school. Hindi naman porket hostile siya, kakaawayin mo na, di ba? May mga abogado na ang style, usually ito yung mga abogado na napapanood natin sa pelikula, sa TV, talagang kumbaga yung sasabihin mo, sila mismo yung hostile, yung abogado. Pero yung style ni Attorney Ligutan for me is very effective with this particular witness. Kasi nabasa niya yung personality, nabasa niya yung agam-agam, and nabasa niya din kung paano maiikutan yung agam-abang and personality na to. Yung reminder na hindi tayo magkaaway, mahalaga yun. Bakit? Dito naman sa impeachment court, although may defense at saka may prosecution, sila yon, trabaho nila yon. Pero yung mga senador, yung taong bayan na nanonood, hindi tayo magkakaaway. Pare-pareho naman tayong gusto natin malaman ano ba talaga nangyari. And for this article, Article 1, hindi din tayo magkakaaway. Pare-pareho, gusto ko din malaman bilang taxpayer, ano ba nangyari dyan sa pera na yan? Diba? Parang kumaga, yun ang parang pinunto ni Attorney Ligutan. Hindi tayo magkaaway, pero pareho natin kailangan malaman ang katotohanan. So relax ka lang. Tinatanong ko lang kung anong sinabi sa'yo. So it's very effective kasi kabado yung witness, di ba? And medyo parang nauutal-utal pa minsan-minsan. Nakakatakot naman talaga yung sitwasyon na yan 24 senators ang kaharap mo, tapos may mga cameras. So, Attorney Ligutan managed the situation well. And then made the witness comfortable and then managed to get the truth out of the witness. I think it's a good strategy. Attorney, pwede ba nating linawin kung bakit pag ganun ayaw agad tanggapin ng depensa bilang hostile witness si SDO Acosta? Kasi one would think na kung hostile witness siya, bakit kailangan pag-awayan pa kung siya ay hostile witness o hindi? Well, kasi I will not endeavor to guess kung anong nasa isip ng depensa. Pero ang gaganito na lang. Ako, para sa akin, pag may sinabi yung kabila na gagamitin yung hostile witness to, magre-resist ako kasi precisely, pag na-declare yung hostile, mas madali sila magtatanong. Instead na magtatanong sila na katulad yung sa direct, puros mga how, what happened next,
Yung mga ganong tanong, madaling objectionan eh. Leading, ganyan. Pero pag na-declare na hostile, mas madali magtanong kasi pwede ka magtanong ng leading eh. So, saan mo dinala yung bag? Di ba sabi mo kanina may 125 million. Ito ba yung 125 million na yon? Leading. Mas madali eh. So, even as any defense lawyer would actually object kasi parang as a matter of strategy, mapapadali yung trabaho ng kabila. So, ba't mo naman ibibigay yun ng libre? So we should expect, attorney, na kapag pinasok na yung susunod na testigo na si Special Disbursing Officer Fajarda, posibleng maging ganito rin yung takbo nung pagpresenta sa kanya, no, na ipipresent siya as hostile, tas posible na magkakaroon ulit ng pagtutol mula sa depensa. Yes, and quite possibly new, improved, and fortified objections. Because, like I said kanina, di ba, since medyo pareho yung template ng dalawang SDO na to, nakita na ng senator judges, ng prosecution, ang depensa, kung ano yung resulta dito sa isang nauna. So, parang pwede mo i-treat na parang trial run yan. So, ngayon, since nakita nila, sabi ng depensa, nakalusot yung una, mukhang kailangan nating paiktingan ng ating objection, ano pa ba ang pwede nating gawin, baka gawin nila yon. Again, hindi ko sila papangunahan, pero considering what happened for the first witness, baka it would be reasonable. Sabi niyo, attorney, new, improved, and fortified objections. Tingin niyo po ba nagkulang sa objection dun sa nakaraang impeachment trial or sa nakaraang impeachment trial day kay SDO Acosta? Hindi naman sa ganon. Improved lang kasi there's always room for improvement. Improved because nakalusot tong isang to. So, syempre, as a lawyer, you will take that defeat and then try to do something better. Di ba? Kasi may pangalawa pa eh. Kahit ako, pag nalusutan ako the first time, syempre, lahat ng mga lessons dun sa unang pagkalusot sa akin, pag-aaralan ko, and then I come back stronger. Normal lang yan. That's part of the game. Alright.